Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Isa pong magandang umaga ang pagbati ng palatuntunang ito, ang Kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 po ng umaga. Sa mga dyaryo ngayon, makikita po ang Pangulong Duterte kasama ang kanyang delegasyon doon sa bansang Israel. Masayang nakasama po ang mga OFWs. Siyempre kasama ang presidential daughter, si Mayor Sara Duterte, at mga cabinet officials katulad ni Secretary Delphine Lorenzana of the Department of National Defense, Executive Secretary Medja Aldea, si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ay nandoon din, nakikita dito sa mga litrato, sa mga dyaryo ngayon, pati na si Trade Secretary Mon Lopez, Secretary Bongo at DILG Secretary Anyo. Nakipagkita din po ang Pangulo sa Prime Minister ng Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, doon sa Jerusalem. Alam po ninyo, maraming mga tao ang nangangarap na makapunta sa Holy Land, sa Jerusalem, at ito po ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong presidente ng Pilipinas na tumungtong sa lupain ng kung saan nanggaling ang ating manunubos, ang dakilang banal na Jesucristo. Kaya iba po ang dating, sang-ayon po sa mga pahayag ng Pangulo, no? Aside from fostering stronger ties between the two countries in terms of economic and defense cooperation at yung mga magandang mga pinag-usapan tungkol sa mga OFWs, maganda rin po ang epekto sa Pangulo, no? Hindi po natin narinig na magmura ang Pangulo doon sa Holy Land at unexpectedly the President apologized to former U.S. President Barack Obama for cursing the former president in the year 2016. Alam po na marami na minura po publicly ng presidente si U.S. President Barack Obama. Nag-sorry po ang ating presidente
maybe because the President received the blessing, no? From the Almighty. Alam po ninyo, Holy Land po ito. Doon ang galing ang ating Panginoon, Yesu Cristo. At naging emotional po ang ating Pangulo. No? The President was so emotional doon sa Israel at naisipan niyang humingi ng patawad sa kanyang pagmumura kay U.S. President Barack Obama. And sinasabi niya na nagawa niya lang ito because of anger due to the criticism ng dating U.S. President sa kanyang bloody fight against illegal drugs in the country. So maganda po ang ang resulta ng pagbisita ng ating Pangulo na ipahayag niya ang kanyang damdamin ng pagsisisi sa kanyang pagmumura sa dating U.S. President. And according to the reports, the President was so emotional, he cried. Umiyak daw po ang Presidente, no? Sangayon sa mga balita ngayon, no? At na-affirm ng Presidente ang kanyang paniniwala sa Panginoon, no? Umiyak daw po ang Pangulo sa kabila ng tigas ng kalooban nito, no? Nakikita naman po natin ang Pangulo dito sa ating bansa kapag nagsalita, matigas. But in Israel, siya po ay napaluha, no? And according to the President, and to quote the President, I shed tears while with my fellow Filipinos. Maybe because I am here in Holy Land. No? Ito po ang sinabi ng emotional na Presidente Duterte ng ating bansa. No? At kanyang pinasalamatan itong mga opisyal ng Israel para sa magandang pagtrato sa ating mga OFWs, lalong-lalo na po itong mga caregiver doon sa Israel. So, maganda po ang kinanatnan ng pagbisita ng Pangulo. I understand mayroon pong 3 na pinirmahang agreements on caregivers. The other one, document signed by the President together with the Prime Minister of Israel, itong tungkol sa science and trade cooperation were signed by the 2 leaders, no? After the meeting. So, yan po ang resulta ng pagpunta ng Pangulo. At sarinawa, ang Pangulo po ay bigyan ng sapat na blessing dito para maayos niya ang mga problema dito sa ating bansa. Sa ngayon, ang pinaka-problema dito sa ating bansa ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at patuloy na kahirapan dito sa ating bansa. I understand sa Tawi-Tawi, ang presyo ng bigas ay umabot na po sa 100 pesos per kilo. Sa Basilan, 80 pesos per kilo. Kamakailan lamang doon po sa Zamboanga, nag-declare ng state of emergency ang provincial board, ang provincial government of Zamboanga para matugunan ang kakulangan ng primary staple. Kakulangan ng bigas doon sa Zamboanga na umabot po ng 70 pesos kada kilo. No? So, marami po ang nababahala dito sa kalagayan ng ating bansa na sobra ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin. I understand the price per kilo of siling labuyo now is 1,000 pesos, no? 1,000 ang presyo ng siling labuyo sa merkado sa ngayon, no? Ito po ay nakakabahala
marami ang mga nag-aalala sapagkat baka daw mauwi ang ating bansa sa tinatawag na food crisis. Alam po ninyo, naikwento ko dito sa programang ito in the past, no? Ang nangyari sa bansang Haiti na kahit mga sundalo at pulis, they were not able to control people from opening warehouses, mga bodega na pinagbubuksan ng mga tao, nagkaroon ng mob. And the police can no longer control. In fact, ang mga police doon ay gutom din at mga sundalo. So they were able, sila po ay sumama na doon sa mga tao, no? Because of the food crisis. Sa isang documentary, sa isang television network, nakita ko po na yung putik, yung putik ay linalagyan ng kaunting harina, mga kababayan ko, at ginagawa po na cookies. Cookies, putik. Ginagawa, kinakain ng mga taga-Haiti, no? Because of the scarcity of food. So, ito po ang mga bagay na kailangan na i-address ng ating mga economic managers, especially the one, especially Manny Piñol, the Secretary of the Department of Agriculture, the NFA Administrator, Jason Aquino, na ayusin po itong problemang ito sa kakulangan ng pagkain. Although, sa balita ngayon, mga kababayan ko, may rumpong pinabulaanan po ng Pangulo. Ito, sa mga balita ngayon, pinabulaanan po ng Pangulo na mayroon tayong kakulangan sa bigas, no? Sabi dito ng balita, supply ng bigas sobra-sobra ayon kay Pangulong Duterte, no? Hindi po natin malaman, but of course we cannot refute. Hindi natin pwedeng kontrahin itong assessment ng ating Pangulo na wala pong scarcity, wala pong kakulangan ng bigas dito sa ating bansa. Dito sa balita ngayon, pinahayag ni Pangulong Duterte sa kabila ng ulat na kinakapos na ng supply ng bigas ang bansa. Sang-ayon po sa Pangulo, maraming bigas, no? Sa talumpati ng Pangulo sa pagharap niya sa Filipino community sa Israel, inahayag nito na may paparating pang supply ng bigas. Ito din ang sinasabi ni na Jason Aquino, mayroon ding mga paparating na bigas. At alam po ninyo, iginiit po ni Presidente na politika lamang ang pambabatikos na kapos ang supply ng bigas sa bansa. So this is, according to the President, this is politics. Politics behind the shortage of rice in the country. Ang ibig sabihin, sang-ayon sa assessment ng ating gobyerno, sang-ayon po sa assessment ng ating Pangulo, nagkakaroon po ng maling mga pahayag galing sa mga kalaban ng administrasyon at ganun din siguro sa assessment ng Pangulo na marami ang sumasabotahe, marami ang mga negosyante na gustong magalit ang tao sa kanya kaya ino-hoard ang mga supply ng bigas, no? Ako po ay naniniwala dito sa sinasabi ng Pangulo na sang-ayon sa kanya walang kakulangan ng bigas. Naniniwala po ako dyan sapagkat ang may kakulangan, ang NFA rice lang naman ang nagkukulang, no? I believe that there are enough supply of rice. Yung commercial rice, mga kababayan ko, ay marami tayo niyan. Only because of hoarding, no? Itong mga nagtatago ng mga supply ng bigas, mga sako-sako sa kanilang bodega, kaya nagkakaroon po ng kakulangan ng supply ng bigas
sa kasalukuyan, no? All right. Sa ngayon, mayroon pong utos ang Pangulong Duterte, inutusan po ang Philippine National Police na lusubin ang bodega ng mga rice hoarders, no? Dito sa balita ngayon, inatasan ng Pangulong Duterte ang Philippine National Police at ng Department of Interior and Local Government na i-raid ang mga bodega ng mga rice hoarders sa bansa. Naalala po ninyo, sa mga nakaraang talumpati ng Pangulo, sinasabi niya na kilala niya itong mga negosyante na nagtatago ng supply ng bigas, no? Sang-ayon po sa balita, nagkaroon ng mini cabinet meeting ang Pangulo kasama ang mga miyembro ng gabinete sa loob po ng eroplano habang patungo sa Israel ang kanyang official delegation, no? At ito ang ibinigay na kautusan ng Pangulo. So, yung mga nakikinig sa amin ng mga traders, no? Ilabas na ninyo ang mga itinatagong bigas before it's too late, dahilan sa mayroon ng kautusan ang Pangulo na i-raid kayo, no? Ang mismong DILG Secretary Anyo ang inatasan na officer in charge sa pag-raid ng pulisya sa mga bodega ng mga negosyanteng hinihinalang nagtatago ng bigas, no? Alright, dismayado daw ang Pangulo dito sa mga nangyayaring ito at kailangan matigil itong hoarding ng bigas dito sa ating bansa. So, we have yet to see some immediate action from the Philippine National Police based on this order by the President. Kahit na po nasa Israel ang Pangulo, this is now a standing order to the Secretary of the DILG para ipatupad sa Philippine National Police, no? So, baka isa sa mga araw na ito, mga kababayan, mababasa natin sa mga dyaryo ang mga bodega na mga sako-sako by the hundreds of thousands of sacks of rice na lilitaw kapag nagkaroon na po ng mga pagbubukas ng mga bodega ang Philippine National Police sapagkat order na po ito ng Presidente. Pero alam po ninyo, there are two sides of the coin. Ika nga, mayroong mga opposition senators na tinututulan ang plano ng Pangulo na pag-grade sa mga warehouses. Hindi daw sapat na solusyon sa crisis sa bigas ang banta ng Pangulo na pagsalakay sa mga bodega ng bigas, no? Alam po ninyo, ang mga opposition ay walang kasiyahan. Ika nga, kapag walang ginagawa ang presidente na aksyon, sasabihin ninyo, walang aksyon ang presidente. Ngayon na umaaksyon ang presidente, ordering the PNP through the Secretary of the Department of Interior and Local Government na i-raid ang mga warehouses, ay mayroong nasasabi ang oposisyon. So, ika nga, parang damn you do, damn you don't. Kapag walang aksyon ang pamahalaan, sinasabi ninyo na walang aksyon ang pamahalaan.
Ngayon, umaaksyon ang presidente, sinasabi ninyo na pakitang tao lamang ito ng presidente. Isa naman lulugar ang ating gobyerno sa ngayon. No? The president is doing everything para mabigyan ng solusyon itong krisis na ito sa bigas. No? Number one solution according to him is, the first step is ordering the PNP to raid warehouses para lumabas ang mga itinatago na bigas. Mga kababayan ko, mayroon tayong batas na bawal po ang hoarding. May batas dyan. So I think the president can execute the law. No? All right. So ito po, may pahayag dito ang Secretary of Trade Ramon Lopez, no? Iba naman ang sinasabi ni Secretary Ramon Lopez. Sinisiguro daw po ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa publiko na wala daw mangyayaring pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Inahayag ito ni Lopez matapos ilabas ng DTI ang pinakabagong suggested retail prices ng mga basic and prime commodities. Aminado daw po si Lopez na may ilang manufacturers ang nakapagtaas na ng presyo, pero patuloy naman ang pagmomonitor ng DTI dito. Mabuti naman, Secretary Lopez, na tinatanggap ninyo na bago nag-impose ang Department of Trade ng ceiling sa bilihin, ng mga SRP sa prime commodities, kahapon ko pa sinasabi ito, nakapagtaas na po, Mr. Secretary. Nakapagtaas na po ng mga presyo ang mga manufacturers na tinutukoy ninyo. They were able to raise their prices already before the implementation of the SRP scheme by the Department of Trade. Anong silbi po itong ginawa ninyo, Mr. Secretary? At tinitiyak daw ni Secretary Lopez na walang pagtataas up to December 31 ang presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Tingnan natin, we will take your words for that, Mr. Secretary. Ngayon ay nasa bare month na tayo. Tingnan natin kung ang hanggang Pasko ay wala pong pagtaas ng presyo ng mga bilihin as of today. Mr. Secretary, no? All right. Karamihan daw sa mga nagpatupad ng 40 centavos hanggang piso na pagtaas sa mga agricultural products, pero ito daw ay dahilan naman sa kakulangan ng supply. So, lumalabas na ang sinisisi po lahat ng pagtaas ng presyo, kakulangan ng supply. So, ano ang dapat gawin? So, I think the respective departments, no, should address this problem. Doon sa kakulangan ng supply, paano? Di natin malaman kung ano ang mga binabalak. Out of desperation, noong isang linggo, nagkaroon ng suggestion si Secretary Piñol ng Agriculture na gawing legal ang smuggling ng rice in some parts of Mindanao. Mga kababayan, kahapon mayroon ng sagot dito si Presidente. It's a no on the part of the President. No to legalization of smuggled rice.
parang marami pong nagtaas ng kilay doon sa ano. Maraming, in fact, naakusahan si Secretary Piñol na pumapadrino sa mga smugglers of rice in Mindanao. Mukhang hindi pinag-isipan ni Manny Piñol ang kanyang sinabi. But ako naniniwala that that is out of desperation. Mukhang desperado na po si Manny Piñol sa kakulangan ng supply ng bigas. Na siyang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas ngayon. The commercial rice, especially in some other areas in Mindanao, katulad ng nasabi ko kanina, sa Tawi-Tawi, 100 pesos na po ang presyo ng bigas. Commercial rice, wala pong NFA rice. In Basilan, 80 pesos ang presyo ng bigas. Noong isang linggo, uulitin ko, mabuti nagdeklara ang provincial government ng state of emergency na agapan, nakabili ng mga bigas. Umabot din na 70 pesos ang kilo ng bigas sa Zamboanga. So, pangawakan po natin itong sinasabi ni Secretary Lopez na walang pagtaas ng presyo ang pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Alam ninyo, nakakalito na po ang mga bagay nito. Dito, DTI daw nagbigay ng babala sa mga mamimili ukol sa overpriced na baboy at manok. Ang anunsyo ng Department of Trade sa mga namimili na asahan ang mahal na benta ng mga retailers ng baboy at manok. Alright. Ang retail price daw ng manok ay tinatayang nasa 135, 135 pesos kada kilo. At kung tataas man ang presyo nito ay dapat nasa maximum na 140 pesos kada kilo, no? All right. Sa baboy naman, ang farm gate price ng baboy ay nasa 130 piso, 130 kada kilo. Kung kaya't magiging reasonable na patong dito ay nasa 70 piso kada kilo. So 130 plus 70, dapat ang presyo ng baboy ay 200 pesos lang. Pero ngayon, ang presyo ng baboy umaabot po sa 240, 250, mayroon ngang 270 per kilo. Tingnan po ninyo, Secretary Lopez, diyan sa mga supermarket, hindi po 200 ang kilo ng baboy. Mahal po, 270 kung minsan. So kindly check. Ang nagsasabi nito, yung DTI Undersecretary Ruth Castelo. Siya po ang may sabi na ganito ang mga presyo na dapat. But of course, kailangan ninyo ng manpower para i-check ang mga presyo ng bilihin sa mga pangunahing mga palengke at mga supermarkets, no? Sapagkat alam po ninyo, DTI hindi nadadala sa press release ang mga tao. Alam ng tao na kahit anong sabihin ninyo, ganito lang ang presyo. Sa supermarket ay mahal. Sa palengke, ang actual na presyo ay mahal. Dito lang sa mga SRP ninyo, matagal na po ito. Wala po kaming nababalitaan na naparusahan o naidemanda ninyo na nabilanggo due to the violation of the DTI ruling
tungkol sa presyo at tungkol sa mga price ceilings ng ating mga prime commodities. So we have yet to see some people na naparusahan ng DTI, no? Na naidemanda ng DTI bago tayo maniwala sa DTI. With all due respect dito sa DTI Secretary Mon Lopez. Alam niyo ito si Mon Lopez maginoong tao ito. Maayos na tao ito. But let us just be careful, Mr. Secretary, of what we say to the people. Hindi po pwede na bulahin ang tao ngayon. Hindi po pwede na dalhin natin sa press releases ang tao. Ang tao ay matalino. Sila po ay nagbabase sa actual experience. Kung ano ang actual na kanilang nararanasan sa kasalukuyang panahon. Hindi po natin pwedeng bulahin ang mga tao yun. People now are very much intelligent than before. So, mga kaibigan, ang oras po natin ay 9:00 na po ng umaga. Tayo po ay magpapakilala muna ng ating impilan at ang palatuntunang kanyon kasama si Rolly Cannon. Magbabalik hanggang 10:00 ng umaga matapos ang ating pagpapakilala. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maganda panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa. Ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawa. Mawawala ang pukot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. Sa kalsada ay ngiti ang iyong makikita. Mawawalang puot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin
pa ay patuloy na nakasayang sa lupa. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Ang mga petroleum companies ay nag-implementa na naman ng price increase, no? Petroleum companies implemented today another round of price hikes across fuel products, no? Yung iba-ibang mga multinational and local oil companies in the country ay alas 6 kaninang umaga ay nagtaas ng presyo. Sa gasoline, 95 centavos per liter. Sa diesel, by 1 peso and 20 centavos per liter. Ito po ang pang-apat na linggo, the fourth consecutive week, na ang gasoline prices ay itinaas po ng mga petroleum companies in the Philippines, no? Ako'y nag-iisip kung saan tayo pupunta. Ang mga bilihin, tuloy ang pagtaas ng presyo. Petroleum products now. Sabi ko nga, pang-apat na po na linggo ito na sunod-sunod na pagtaas ng petroleum products na presyo. At ngayon ay masyado ng prohibitive ang presyo ng gasolina. Kahapon, ako po ay napilitan somewhere in Quezon City, along Tuazon, ang pinakarga ko ay 57 plus per liter. Ngayon nag-increase na naman, baka 58 na. Baka in some parts of Metro Manila, especially in Makati, Mandaluyong area, baka umabot na ng 59 or 60 pesos per liter of gasoline. Ako po ay nagtataka sapagkat ang balita sa world market, medyo bumaba po ang presyo ng crude oil. But despite of that, despite the increase in production, na bumaba po ang presyo sa world market, itinuloy pa rin po ng mga oil companies ang kanilang pagtaas ng presyo sa produkto ng petrolyo. At sang-ayon sa kanila, ito daw na pagtaas ng presyo ng gasolina ay dahilan doon sa supply disruptions
from Iran and Venezuela, as well as a reduction in U.S. inventories. No? So, alam po ninyo, ang U.S. kasi, sinanction nila ang supplies from Iran, at alam natin ang Iran, mga kababayan ko, ay the third biggest producer doon sa Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC. And Venezuela is also an OPEC member. Kaya apektado po, mga kababayan ko, itong presyo ng produkto ng petrolyo. Aminable po tayo dyan, but sabi ko nga sa inyo, babalik tayo doon sa issue ng regulasyon ng petroleum products in the country. Maaring hindi po natin kontrolado ang presyo ng produkto ng petrolyo sa mga bansa na pinanggalingan nito. Maaring hindi po nating kontrolado ang pagbagsak ng exchange rate ng peso at dolyar na nakaka-apekto din dito sa produkto ng petrolyo. But we can control the profit margin ng mga petroleum companies nito dito sa ating bansa. Kung mayroon tayong regulasyon, kung ang ating gobyerno ay mayroon pong regulasyon sa produkto ng petrolyo. Unfortunately, mga kababayan, dito sa ating bansa, we do not have any control over the prices of oil in the country because of the oil deregulation law. Ito po ang madalas na isinisigaw ng mga transport groups, madalas din na isigaw ng programang ito. At madalas na itanong ng inyong lingkod sa mga mambabatas kung siya po ay nagkakaroon ng pagkakataon na umattend ng mga forums dito sa Metro Manila. Madalas ko pong tinatanong sa mga mambabatas if they are making representations of, if they made representations already in Congress, specifically in the Senate as well as in the House of Representatives, in regards to a possible revisiting or reviewing the oil deregulation law. Mga kababayan ko, ay madalas na nakukuha kong sagot sa mga kongresista ay ganito. Sabi nila, wala tayong magagawa. Rolly, wala tayong magagawa dyan. Sapagkat yan ay dictated ng world market prices. Masyadong close-minded ang ating mga kongresista in regards to a possible review or a possible amendment of the oil deregulation law. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, noong araw mayroong mga balibalita na mayroong pong lobby money amounting to about 10 billion pesos a year allotted by the petroleum companies in the country, local and international petroleum companies, na mini-maintain nila as lobby money doon sa ating mga tagagawa ng batas dito sa ating Congress para hindi po galawin, hindi po i-review, para hindi po i-amend, para hindi po i-repeal ang batas. Noong una ako po ayaw ko maniwala dito, no? Ayaw ko maniwala, sabi ko, sobra naman 10 billion pesos lobby money. Sabi ko, masyado namang sobra.
But because the oil deregulation the regulation law has been implemented for almost 2 decades or more than 2 decades, I tend to believe na baka I am now parang gusto ko nang maniwala, no? Na mayroon talagang lobby money na sinasabi nila. Kaya hindi po nagagalaw, hindi po napapalitan itong oil deregulation law na patuloy na namamayagpag itong mga oil companies na ito. They can dictate their own price. They can dictate their own profit margin. We are always at the mercy of these people. Kung ano ang ididikta nilang presyo, iyon ang ating susundin. Mga kababayan ko, saan ka nakakuha ng bansa na ang isang major industry, na katulad ng oil industry, na nakakonekta ang halos lahat ng industriya, ay wala pong control ang ating gobyerno. Sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang broadcast, with the existence of the oil deregulation law, not even the president can lower the price of gasoline. Not even the President of the Republic of the Philippines can step in so that he can control the prices of fuel in the country because of the regulation law. Kaya alam po ninyo, once again, gusto kong maniwagan dito sa ating mga kongresista, lalo-lalo na po sa chairman of the Committee on Energy in the House of Representatives. And also dito sa chairman ng Committee on Energy dito sa ating Senado. Kailangan siguro mag-conduct kayo ng hearing. It's about time for you to revisit the law. What is good for that law? Dati-dati, ang design ng batas na yan ay para daw magkaroon ng friendly competition amongst the participants or the players in the industry. Ngayon po, hindi po natupad yan. Ay nag-uusap-usap po sila. Nagtatawagan po sila kung magkano ang kanilang i-increase. So, it defeats the very purpose of the law na magkaroon po ng friendly competition para bumaba ang presyo ng petroleum products dito sa ating bansa. So, dito lamang ako'y nagtataka kung bakit hindi po nagigising ang ating mga kongresista, ang ating mga senador, dito sa mga nangyayaring ito. O ngayon, itong transport groups ay umaangal, humihingi po ng additional 1 peso sa kasalukuyang 9 pesos na minimum fare sa kanilang mga jeepney, no? Ang gusto nila gawing 10 pesos ang minimum ng jeepney fare dahilan daw sa patuloy na pagtaas ng petroleum products. Humihingi ng pag-unawa ang mga leader ng mga organisasyon ito, ang Piston at iba pa. Dahilan daw sa kailangan daw unawain sila dahil gusto naman daw nilang mabuhay. Paano naman kami? Paano naman yung mga commuters? Paano itong mga riding public? Naunawaan din po ba ninyo? Alam po ninyo, huwag natin masyadong isipin ang ating sarili lagi. Ngayon, ipapasa ninyo sa mga commuting public, itong mga tao, karamihan ng mga nagdi-jeep, walang trabaho, kung minsan, they belong to the minimum wage earners na hindi naman tumataas ang sweldo.
Ang iba dyan, mga underemployed, not even earning the minimum wage. Ang iba dyan, mga kababayan ko, ay unemployed. Karamihan dyan ay kasama dito sa mga tinatawag natin ng mga informal settlers. Paano ito, mga kababayan ko? So napakahirap ngayon. Napakahirap ang buhay dito sa ating bansa sa ngayon. Alright. Oras natin, mga kababayan, 18 minutos makalipas po ang alas 9. Si Rolly Cano. Alright. Mayroon po tayong report galing sa Davao kay Katropang Rex, no? Mga tropa ng gobyerno namigay daw ng mga school supply or school supplies para sa mga estudyante ng Alternative Learning School sa Bukidnon. Ibigay mo ang detalye, Katropang Rex. Magandang umaga, Katropang Rolly. Namigay po ng gobyerno sa public ang mga mga materialis para sa suporta sa mga estudyante ng Alternative Learning School o ALS ng Department of Education o DepEd sa Miaray, Mandanikan, sa Bukidnon. Isa na dito ang mga bags na puno ng edukasyon materialis na pinamigay umabot sa 158 na ALS na estudyante sa probinsya. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Iliana, Commanding Officer ng 18th Infantry Battalion, ito rin may isang prioridad na mandato ang pagprotektar sa mga estudyante kung saan makamtan nila ang magandang kinabukasan. Ang mga kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan, kaya sa pamamagitan nitong edukasyon ay magkaroon sila ng talento at magkaroon ng tamang desisyon sa kanilang buhay. Samantala, ang tropa ng gobyerno o ang 18th Infantry Battalion kasama ang opisyales sa local government unit sa Impasugong ay nagkaroon ng pagtitipon sa komunidad na apektado ng CBP-EP terrorist. Kung sa ganun ay may paliwanag kung saan ang gobyerno natin ay siyang makatulong sa tunay na pagbabago at may parating din ang layunin ng NPT terrorist sa pagdinilang sa mga mamawayan. At yan ang balita dito sa Rio de Oro. Ako si Katropa Rex. Thank you very much, Katropang Rex, sa kanyang report mula sa Davao. Alright, ituloy po natin yung mga sinasabi natin kanina tungkol sa pagtaas ng gasolina, ng presyo ng gasolina. At ngayon, mayroong plano ang Department of Finance na pinamumunuan po ni Secretary Sunny Dominguez, Secretary Carlos Dominguez, no? Alam niyo itong si Dominguez, mga kababayan, multimillionaire po ito. Maraming negosyo po ito, mga hotel na malalaki at iba pa. Kaya siguro left and right ang mga suggestion ni Secretary Dominguez na mukhang hindi niya iniisip kung ano ang implikasyon, ano ang mga repercussions sa taong bayan, no? Mayroon na naman siyang panibagong proposal na itaas daw po ang registration fee ng mga kotse. At hindi lang po mga kotse, lahat po ng mga vehikulo. May proposal si Sunny Dominguez na itaas daw po ang registration fee. Kung kayo ay car owner o jeepney owner, ay sa pag-renew nyo, kapag naaprubahan itong proposal ni Sunny Dominguez, sa pag-renew ninyo, mataas na muli ang inyong registration fee. Ngayon nga, Secretary Dominguez, napakataas na ng registration fee. Itataasan pa ninyo. Sobra na po ito. According to Dominguez, this plan to increase car registration charges is part of the ongoing tax reform program.
naniniwala po kami, mga kababayan, na ang isang bansa ay hindi po pwedeng mag-survive without taxes. A country will never survive without taxation. But ang isang bansa po ay mukhang babagsak o mahihirapan kung ang mga tao ay overtaxed. Mga kababayan ko, iyan po ay proven and tested in some other countries. Kaya ito po, this is not a welcome proposal coming from the Department of Finance, headed by Secretary Dominguez. Yung mga transport group ay umaangal po dito, Mr. Secretary. Umaangal po dito. Unawain po naman ninyo ang mga car owners, especially jeepney owners, yung mga ordinaryong mga empleyado na nagkukumahog na makabili ng kotse kahit tulugan because of the failure of government in providing a convenient transportation or mass transport in the country. Napakahirap po mag-commute ngayon. Kaya halos lahat ng tao ay gusto magkaroon ng kotse kahit sa anong paraan because of the hard times na pumipila sa MRT, sira pa kung minsan, ang traffic situation in the country. And now, tataasan pa po muli ng registration fee ng Department of Finance, no? Ay palagay ko, Mr. Secretary, wag na ninyong ituloy ito na plano ninyo. Para naman, hindi naman kami masyado mahirapan. Ha? Para naman kaming may mga nagkukumahog na nagkaroon ng kotse dahilan sa kahirapan sa traffic at sa mass transport in the country, ay hindi naman po masyadong mahirapan. Nahihirapan na po kami sa presyo ng gasolina. Na halos ang aming kinikita ay nandoon na lamang sa gasolina. Napupunta. Pagkatapos at the end of the year or during the registration period, ay tataasan pa ninyo muli ang aming registration. Ay tama na po. Sobra na. Mabuti po kayo, Mr. Secretary, ay alam po ninyo, mayaman kayo eh. Mayroon kayong mga negosyo. So you'll never feel the pinch. Kumbaga sa itong kurot ng pagtaas ng presyo ng registration ay hindi po ninyo mararamdaman, Mr. Secretary Dominguez. So tama na po. Yung palang result ng pagsusuri ng black box ng flight data recorder ng Xiamen Air ay naipadala na dito sa CAAP. The result is already with CAAP. Pero ang CAAP po ay Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero hindi pa po daw maibibigay isa sa publiko ang result nito dahilan sa mayroon pang mga hinihintay. The decoding of the contents of the black box and flight data recorder FDR of Xiamen Air Flight that were brought to Singapore is already done. But its result could not be revealed until the Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board completes its investigation.
So, mayroon pa pong ginagawang investigation. So, the result of the evaluation of the black box ng Xiamen flight ay hindi pa po pwedeng isapubliko. Pending the result of the separate investigation by the by the Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board. So, intayin po natin ang paglabas ng investigation, the result of that investigation, para ma-correlate dito sa result ng examination, assessment doon sa conversation ng piloto at saka ng mga tao dito sa airport, no? Kung ano ang kanilang dahilan kung bakit bumagsak itong nasabing eroplano. So, okay, yan po ang yan po ay siguro ipapublish nila ang result niyan in due time. Siguro in about few days malalaman po natin ang resultang yan. Mga kababayan, ang oras natin 30 minutos na makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang kanyon ni Rolly Cannon magbabalik hanggang alas 10. Magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bayan kong minamahal, ang buhay ko sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol, at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang paglingap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na'y nasa ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo.
dinggin mo, bayan. Pag-ibig ko'y walang hanggan, ang buhay ko sa'yo'y ibinigay. Bayan ko, bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang palatuntunang kanyon kasama si Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. At naka-heightened alert status ngayon ang lahat po ng importation ng mga lahat ng pagkain, lalo-lalo na po itong pag-import ng mga karne coming from China and nearby areas activated following the outbreaks of African swine fever or ASF. Nagkaroon po kasi ng outbreak ng nasabing virus doon sa bansang China according to the report na inihayag ng World Organization for Animal Health. Nagkaroon ng outbreak sa China, Latvia, Poland, Romania, Russia at Ukraine na naapektuhan po ang mga baboy nila, no? Kaya yung importation natin ng karne ay temporarily suspended. This is according to Agriculture Secretary Manny Peñol na nagpalabas po ng kautusan suspending the processing, evaluation of the applications and issuance of sanitary and phytosanitary import clearance sa mga pork products, lalong-lalo na po yung mga galing doon sa nabanggit na bansa. Incidentally, Manny Piñol is now safe. Hindi daw siya
patatalsikin ng Pangulo, no? Yan ang balita nung isang araw, sa kabila ng maraming mga humihingi ng resignation o kaya inihingi sa Pangulo na sibakin si Manny Piñol, Secretary of Agriculture. The President said that Manny Piñol will stay as the Secretary of the Department of Agriculture. Wala naman daw po na mga major offense na nagawa si Secretary Piñol, no? So, okay. Tungkol naman doon sa balak na buwagin ang National Food Authority, mayroon po kasi mga proposal na ipinabubuwag ang National Food Authority. Aabot po na mahigit na 4,000 empleyado ng ahensya ang dumalo sa flag ceremony at nagsuot po ng pulang damit na naging dahilan ng pamumula ng tanggapan ng National Food Authority. Ang ibig sabihin ng pula, sila po ay tutol sa pagbuwag ng ahensya na National Food Authority. Alam po ninyo, maswerte kayo sapagkat si Jason Aquino ay hanggang ngayon ay hindi pa po sinisibak ng Pangulo. At nandiyan pa ang National Food Authority at marami din ang kontra na buwagin ang National Food Authority. Alam po ninyo ako mismo, hindi rin po ako pabor na buwagin ang National Food Authority. Ang dapat ang buwagin ang mga tao. Ang dapat nasibakin ang mga tao at palitan ang mga opisyal na kasalukuyan ng mga competent men, yung mga may eksperyensya, yung mga mayroong mga kakayahan upang magkaroon po ng foresight, magkaroon po ng magandang sistema ang nasabing ahensya para hindi po tayo kulangin ng bigas in the future. Alam po ninyo, ang termino ng Pangulo ay mayroon pa siyang mahigit 3 taon. So we need people, competent people, na kailangan niya sa iba-ibang mga pwesto, lalong-lalo na po ang mga opisina na nasa ilalim po ng Office of the President. Sapagkat ang mga performances po nito ay directly affecting the performance, the overall performance of the President. As we all know, lalong-lalo na po itong mga performances ng kanyang mga cabinet officials ay nakaka-apekto po yan, good or bad, sa overall performance of the President of the Republic, any sitting President. Sapagkat ito pong mga gabineting ito, they're the alter ego of the President. Sila po ang extension arm ng opisina ng Presidente. So, kaya kailangan siguro ang pagpili ng mga tao ay kailangan po piliin mabuti. So, ito po ang pagtutol ng mga empleyado ng National Food Authority sa proposal na sila po ay buwagin po ang kanilang ahensya. So, anyway, tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan dito sa Palatuntunang Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung palang hepe ng pulis doon sa Sultan Kudarat at saka doon sa Masbate ay nirelieve ng Police Director General Oscar Albayalde. Tinanggal po sa pwesto ni Philippine National Police Chief Director Oscar Albayalde ang matataas na opisyal ng PNP sa Masbate at sa Sultan Kudarat matapos maganap po ang pagsabog. Ito ang one strike policy ng Philippine National Police, no?
nakalusot kasi yung pangbobomba. So, okay, ito po ang magandang balita ngayon sapagkat dahil sa bombing na yan, si Senior Superintendent Noel Quinazo, Sultan Kudarat Police Director at si Superintendent Celestino Daniel Jr., ang Isulan Police Chief ay na-relieve na po sa pwesto. Kahit na si General Albayalde ay wala po rito sa Pilipinas, attending a certain conference, the Asianapol Conference in Brunei, General Albayalde directed police units doon sa SOC Sargent to intensify police operation. Dahilan dito sa mga pagsabog nito, mga kababayan ko. So anyway, aksyon agad itong si General Albayalde. Ganon ang dapat na mga opisyal na hindi po natutulog. Aksyon ang kailangan ng mga namumuno sa anumang ahensya dito sa ating bansa. Sa October ay simula na po ng filing of the Certificate of Candidacy ng lahat ng mga kakandidato sa anumang posisyon sa darating na eleksyon sa Mayo 2019. May special registration ang Commission on Election para dito sa mga senior citizens at mga PWDs, no? Mayroon pong special registration na magaganap para sa inyo sa lahat ng city and municipal offices of election officers. Ito ang sinabi, mag-inquire na lang kayo sa mga syudad ninyo. Sa mga bawat syudad naman, mayroon pong mga opisina ang COMELEC, no? So, mayroon kayong special registration para dito sa mga senior citizens and PWD. 46 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. Tuloy po ang ating diskusyon dito sa palatuntunan. Ang inflation rate ay umabot na po sa 5.9% in August. Kahapon, mayroon silang mga forecast na umabot daw na 5.8. Ako naniniwala na ito po ay more than 5.9%. Nakalagay dito sa isang balita, inflation in August may have breached the previous month's level to reach a new 9-year high according to separate projections made by the Department of Finance and a lawmaker economist, no? Alam niyo si Joey Salceda kasi, ito yung tinutukoy na ekonomistang kongresista na ang forecast ni Joey Salceda sa inflation rate ay aabot po sa 5.9 to 6.1. Ngayon, ayon sa kanila ay 5.9% na in August. But I think we have to wait for the final forecast or the final result of the evaluation of the Philippine Statistics Office kung ilan talaga ang inflation rate na umiral for the month of August. Ang Philippine Statistics Office po kasi sila ang pangunahing ahensya na nagbibigay po ng evaluation tungkol po dito sa umiiral na inflation rate na tinatawag.
Okay, marami ang hindi nakakaunawa kung ano po ang inflation rate, pero yan po ay ang barometro kung nagmamahal po ang mga presyo ng bilihin, kung mataas po ang inflation rate sa isang bansa. 49 minutos po makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang balita ngayon, nanindigan daw po ang Armed Forces of the Philippines na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Iyan po ang tiniyak ng AFP kasunod po ng dalawang pagsabog na naganap sa bayan ng Isulan sa lalawigan po ng Sultan Kudarat noong Martes, at naulit pa po ito, no? Sangayon po kay Colonel Edgar Arevalo, ang tagapagsalita ng Armed Forces, hindi solong problema lamang ng law enforcement agencies tulad ng militar at pulisya ang terorismo, kung hindi ito'y problema rin ng sambayanan Pilipino. This is very true, Colonel Arevalo. So, ito po ang ating mga report ngayon. Kinumpirma din ng Armed Forces of the Philippines na ang grupo ng BIFF o kaya yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter leader Ismael Abdul Malik alias Abu Turaife ang siyang nasa likod po ng ikalawang pagsabog sa Isulan, Sultan Kudarat. This is also according to the statement coming from Colonel Edgar Arevalo, the spokesman of the Armed Forces of the Philippines, no? All right. So, nananawagan din po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan po ni Colonel Arevalo na nananawagan sa komunidad na magkaisa laban sa terorismo. This is very true that the police and the armed forces cannot do it alone. Kailangan po ang cooperation ng ating mga mamamayan. Ituro po ninyo, magbigay po kayo ng mga impormasyon sa ating kapulisan, sa ating mga kampo ng militar, kung mayroon kayong mga naobserbahan na mga suspicious na mga grupo, mga armadong grupo sa inyong lugar, para mas maagang makapagbigay ng aksyon ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Alam po ninyo, doon sa Israel, kasama ng Pangulo ang halos lahat ng kanyang mga cabinet officials. Of course, hindi naman lahat. Pero ang mga visible members of the cabinet ay sina Secretary Harry Roque, si Secretary Christopher Bongo, at itong si Presidential Advisor Francis Tolentino, na ito po ay mga nababalita na kakandidatong senador sa midterm election. At sila pala ay pinuri ng gusto ng ating presidente sa Filipino community doon sa Israel, no? At pinagpupuri ng presidente ito sina Secretary Roque, sina Francis Tolentino at si Bongo. At alam ninyo, ang mga overseas Filipino workers natin ay malaki din ang kanilang population, malaki ang bahagi ng kanilang mga boto
sa darating na boto sa darating po na eleksyon. So, palagay ko, itong mga pinuri ng presidente ay nakakasiguro na ng kanilang panalo doon sa ibang bansa, lalo-lalo na po doon sa Israel. Alam naman ninyo ang karisma ng ating Pangulo kapag iyan ay inendorso ka, baka 90% panalo ka na sa eleksyon. So anyway, tuloy tayo sa ating mga pagbibigay ng iba pang mga balita dito sa ating palatuntunan. Nagkaroon na naman pala ng sagupaan ang New People's Army at ang mga government forces doon sa Maria Aurora Town in Aurora noong linggo. Sa isa pong report na nakarating dito sa Camp Aguinaldo na nagkaroon po ng labanan ang mga sundalo galing sa 91st Infantry Battalion na nagresponde sa report ng extortion at harassment doon sa Barangay Villa. So itong sinasabi ni Colonel Arevalo na mag-report tayo. O tingnan ninyo, nagkaroon po ng mabilis na pagresponde ang mga sundalo doon sa 91st Infantry Battalion. No? They responded immediately to reports of extortion and harassment in that particular barangay. So, with the cooperation of the people in Aurora, na sawata o kaya na aksyonan kaagad ng Armed Forces of the Philippines, nagkaroon ng labanan, 2 ang patay na members of the New People's Army. So ito po ang dahilan kung bakit nananawagan ang ating Armed Forces ng kooperasyon sa ating mamamayang Pilipino. Okay, tuloy po tayo sa ating mga pinag-uusapan dito sa kanyon ni Rolly Cannon. Yung palang itong rape jokes ni Presidente, pinagtanggol niya ito doon sa Israel. Sabi niya, it's freedom of expression. So, huwag natin masyadong gawing issue yan, ha? Sapagkat di naman masyadong grabe ang... at saka alam naman natin, ang Presidente, ganun lang, no? Ito po napansin ko sa dyaryo ngayon, ang Ultra Lotto ay umaabot na po sa more than 500 million ang premyo. Siguro yung mayroong mga lotto outlets ay kikita na naman na malaki. Marami na naman ang maiinganyo rito sa 658 jackpot, estimated to climb up to 500 million pesos tonight. Mamaya na po yan, no? Ako po hindi ko malaman kung tayo ba ay ginugoyo lamang ng PCSO o talagang may nananalo. May nananalo ba talaga? Wala pong nangyari doon sa walang nanalo nung nakaraang linggo sa jackpot draw. Pero mayroong 19 bettors won 240,710 each for guessing 5 of the 6 digits winning combination correctly. Malaki pala pag 5 ang nakukuha. Ito si Ingkong marunong ito. Yumayaman ito kapag ganito na malaki ang tayaan. So anyway, that is tonight. Yung mga gustong maging milyonaryo, kung naniniwala kayo na may nananalo, tumaya na kayo. Yung ibang mga kaibigan ko, hindi na naniniwala hindi na tumataya
Pero alam po ninyo, huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat dito daw sa 658, ang ratio ng panalo, 1 out of 40 million. That is the ratio, no? 1 out of 40 million bettors, no? Or 40 million chances ang panalo ninyo, no? That is yan ang ratio niyan. 1:40 million bago kayo manalo. So napaka-remote na manalo talaga. Kaya kung may nananalo diyan ay talagang swerte, talagang kanya. Mga kababayan, kami po ay inabot na ng oras ng pamamaalam dito sa palatuntunang kanyon. Sumayin niyo po ang paghimay ng mga balita, mga controversial issues sa araw na ito, na inaalmusal ng ating mga kababayang Pilipino. Harinawa, kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw sa aming paghimay ng mga isyong ito. Hanggang bukas muli, si Rolly Cannon magbabalik alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Maraming salamat sa control diyan sa technical department ng aming impilan. Of course, sa news department, sa support. Thank you very much. At maraming salamat sa mga nanood at maraming salamat din sa mga nakinig sa 1134 sa DWDD Radio. Until tomorrow at 8 o'clock, si Rolly Cannon po nagsasabing, Diyos mabalo sa mga Bicolano. And again, I say, I always pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cannon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Nanawagan ng palasyo sa mga rice hoarders na ilabas ang mga tinagong bigas upang mapunan ang numinipis na supply sa merkado at huwag nang hintayin na salakayin ng mga otoridad ang kanilang mga bodega. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, ikalulugi din ng mga mapagsamantalang negosyante ang ginagawang hoarding dahil sa mga susunod na araw ay babahain na ng bigas ang mga pamilihan. Samantala, pinayagan na ng Pangulo na makapag-angkat ng bigas ang maraming mangangalakal sa kahit maliliit na bulto lamang mula Malaysia ng may taripa para sa supply na kailangan sa Basilan, Sulu. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa, Michelle Camara, nagbabalita sa DWDD 1134 kHz Katropa Radio, Iba Tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.